Hey guys, so samahan niyo ako today magbantay dito sa tindahan. Tingnan natin kung maganda ba yung araw ngayon. So, tara, samahan niyo ako. Bilisan na lang natin. Time check 6:38. Yung nakikita niyo 6:38 PM. Start tayo ng 4:45 yata. Medyo nalito ako ng start eh. Up until now wala pa tayong sale kahit isa. So sana meron mamaya. Check ulit natin. Balikan ko kayo. 8:20. Wala pa ding bumibili. Ay. Alright guys. Kung nakikita nyo, 10:22 PM. Supposedly magka-close na kami ng 10 o'clock. Kasi dapat Monday to Friday, from 4 PM to 10 o'clock lang talaga kami. Pero nakalimutan ko, wala nga palang pasok ng Friday. So extend ko na siya ng alas 12. Pero kung sakaling 10 o'clock sana ako magsasara ngayon, technically zero sales dapat kami. Then ayun, pasalamat na lang talaga ako kay Justin. Shoutout sa'yo Justin, salamat. Nakahabol ka ng bilis. So kami mag-extend kami ng hanggang alas 12 ngayon. So bumili siya ng 2 drinks. Tapos binigyan namin sila ng brownies, pati ng Revel Bar, para at least matikman din nila. So yung mga binibigyan namin nung mga brownies na gawa namin, na inad namin ngayon, yung mga pastries, is yung mga suki na namin before. So nag-hiatus kasi kami, nag-stop kami ng pag-open ng shop nung I think November last year. Tapos nag-reopen lang kami ulit this week lang, no? Noong Tuesday. Tapos ayun, so nag-post kami dito sa sa page sa Facebook. So since naka-follow naman sila, nakita na nila yung mga posts. So pero actually the reason why I took this video is to let other people know, lalong-lalo na yung may mga balak mag-open ng mga small businesses, na there will be a lot of times na zero sales ka talaga, literally zero sales. Tulad ng sa amin, open kami ng Tuesday. Tuesday was a great day. We had 14 sales, 14 drinks na benta, and then may mga pastries din. Tapos nung Wednesday, zero, totally zero. And ayan, today we have 2 sales as of now, 10:25 na. So ayun, going back, yung mga nagbabalak na mag-open kayo ng, for example, ng mga maliit na coffee shop or milk tea shop, or any other small businesses, may tendency talaga na zero sales. Maraming araw na magiging zero sales. Malaking factor dyan, pwedeng yung location ninyo. So sa amin, dito lang sa tapat ng bahay namin to. So itong garahe namin, kinonvert lang namin to into a small shop. Tapos so dinesign lang namin siya, DIY. So yung iba naman na merong budget, na meron silang pang renta
sa mga commercial spaces. So, mas magaganda yung mga locations nila. Probably, hindi sila makaka-zero, pero siguro less than their average sales. Yung mga ganon. So, may downtime talaga. So, ayun. Ako, tsaka si Amy, meron kaming work in the morning. And ito ang ginagawa ko after I log out, ito ang ginagawa ko. So, hindi lang ito solely na dito nanggagaling yung income namin. Unlike before na ito lang talaga. So, medyo heartbreaking kapag less than 10 or minsan less than 5 per day, minsan 0 talaga. Heartbreaking. Pero ngayon, at least ito, instead na nakatambay, na Netflix ka or what, dito na lang ako tatambay. At least nakakabenta pa kahit na paano. Pero yun nga, start from scratch na naman kami. And ayun, medyo mahirap pero tuloy lang naman. Sayang lang yung yelo, natutunaw yung yelo. Lagi kaming umu-order, so ayun, order na naman ako, pero most likely close kami bukas, pati sa Sunday. So Monday na kami magre-resume ng operations. So yun lang guys. This is normal na meron kang 0 sales or 2 sales lang, or less than 5 or less than 10, especially sa location namin. Pero we know for a fact naman na yung binibenta namin is masarap, no? Kasi yung mga bumibili sa amin before, dito pa rin bumabalik, kami pa rin yung hinahanap. Although marami ng mga nagbukas na ibang mga coffee shop, milk tea shop dito sa may area, sa amin pa rin bumabalik. Especially nung nalaman nila na bukas na ulit kami. So, ayun. So, yun lang guys. Again, dun sa mga nagbabalak mag-open ng mga small businesses, make sure na hindi lang ito yung magiging source of income ninyo. Kasi kapag ito, definitely, it will be a very big challenge in terms of finances. Ayun, so gawin nyo lang siya kapag kunwari magbabuy and sell ka ng mga kung ano-anong mga gamit or anything. Do it part-time or do it in your free time, no? Para mas okay kesa sa ito yung magiging main focus ninyo. Yun yung naging problem namin before, or yun yung mistake namin before. So ngayon, we learned na kailangan dapat bago kami mag-focus sa isang ganito na business, dapat self-sufficient na siya. Kumbaga, sobrang lakas niya na talaga bumenta, as in talagang busy every day, wala talagang magiging 0 days or walang magiging less than 10 sales per day. So I think kapag ganon, yun, medyo pwede ka na mag-focus sa business. Pero as long as hindi pa siya hindi niya pa kayang buhayin yung pamilya ninyo, or hindi niya pa kayang hindi niya pa kayang punan yung kumbaga yung expenses niyo per day, then do not focus on it solely like 100%. So have a regular job and then do it on